dito sa ating bansa ang kapayapaan, hindi ang kaguluhan. Amen. So tayo po ay tumayo at muli buksan po natin ang ating pong mga Bible sa Hebrews chapter 12 at basahin po natin muli ang verses 1 to 13. Hebrews chapter 12 verses 1 to 13. Nagkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 13. Verse 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Kayo po. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradictions of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. For ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. Verse 6. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? Verse 8. But if ye be without chastisement, whereof all partakers, then are ye bastards, not sons. Furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we give them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Verse 10. For they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Now, no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. 12. Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees. Verse 13, altogether ready, And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli kami po ay lumalapit sa iyo. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa iyong kabutihan, kadakilaan na ginawa sa aming pong buhay. Isang dakilang bagay na ibinigay mo po, sinakripisyo mo po ang inyong pong bugtong na anak. Walang iba kundi ang aming Panginoon Diyos upang kami ay tubusin, patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Isang dakilang pag-ibig ang iyong pinakita sa amin na ang aming Panginoong Diyos namatay, nalibing at muling nabuhay. Dahil sa Kanya, nagkaroon po kami ng kaligtasan, katiyakan ng langit. Nawa ang buhay na iyong kaloob sa amin, nawa ang katubos at kapatawaran ng aming mga kasalanan, magtulak sa amin upang kami po ay mamuhay na may kabanalan, magtulak sa amin na patuloy namin sundin ang iyong mga kalooban. Tulungan mo po kami na patuloy namin ipalaganap ang inyong pong banal na salita. At sa gabing ito, kami po ay sama-samang lumalapit sa inyong pong harapan. Humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagagawa. Sa gabing ito ay aming pong dinadalangin sa iyo, aming Ama, aming hinihiling na ipagkaloob mo po sa Israel ang kaligtasan ng mga taga-Israel, kapayapaan sa Jerusalem, at ipagkaloob mo rin po sa bansang ito ang kapayapaan, nawa ay maiwasan ang anumang gulo sa bansang ito. Tulungan mo po ang mga nanunungkulan sa bansang ito na sila inyo pong kilusin, na sila po'y maglingkod na may katapatan at talagang ipairal kung ano po ang sinasabi ng batas. Salamat po, Ama, sa patuloy mo pong pagbibigay sa amin ng mga biyaya, mga blessings na aming pong tinatanggap. Salamat sa pribilehiyo na magamit sa inyong gawain. Itago mo po akong muli sa inyong pong likuran. Dalangin ko rin po sa gabing ito, spiritual growth and maturity ng mga kapatiran, sila'y lumago at lumibay sa pananampalataya
at revival po ng mga kabatirang nanlalamig. Salamat po, Ama. At nawa po, Panginoon, patuloy na may taas ang iyong pangalan. Ikaw ang siya makita. Itago mo po ako sa iyong pulikuran. Banal Espiritu, puspusin mo po kami pangunahan sa lahat ng aming gagawin. Ito po yung aking dalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At sana patuloy po nating ipag-pray ang ating bansa na talaga sapagkat nandito tayo sa bansang ito. Kung magkakaroon ng kaguluhan ay tayo din naman po ang maapektuhan. Kaya huwag po natin alisin sa ating pong prayer na talaga maghari pa rin dito sa bansa natin ang kapayapaan. So ngayong gabi po mga kapatid, mga minamahal, verse 2, Looking unto Jesus. Ito po ang title ng mensahe ngayong gabi. At maraming Kristiyano na ang distracted sa ating panahon ngayon at talagang hindi na po sila nakatingin sa ating Panginoong Jesus. Maaaring sila po yung nakatingin pero parang half lang ang kanilang pagtingin, kalahati lang. At sapagkat talaga sa mundo ito ay napakarami na nakikita, napakarami ng tinitingnan, napakarami na nangyayari sa mundong ito. Kaya talagang minsan hindi maialis sa mga Kristiyano na sila ay hindi na nakatingin sa ating Panginoong Jesus. Na talagang sila po ay distracted ng mga nangyayari, lalo na sa ating panahon ngayon na mayroong tayong pinagdadaan ng kaguluhan. Kaya ganun pa man, looking unto Jesus. So ito po ang nais talaga ng Diyos sa atin na tayo po ay kahit may mga bagyo o pagsubok o mga problema ay dapat sa Panginoon pa rin po tayo nakatingin. So nais ng Diyos na tayo ay nakatingin sa Panginoon Jesus. Una, sabi po dito sa verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Una po, bakit kailangan natin tumingin lagi sa ating Panginoong Jesus na tayo dapat laging nakapokus? Una, for us to be like Him. Upang tayo po ay maging katulad ng ating Panginoong Jesus. Sa paanong paraan o sa paanong bagay dapat tayo maging katulad ng ating Panginoon? So, maiwasan nga po ang mga kaguluhan sa bansa, lalo na sa isang pamilya, kung tayo po ay katulad ng ating Panginoon Jesus, for us to be like Him in the way of submission. Kung tayo po ay talagang katulad ng Panginoong Jesus, na ang Panginoong Jesus ay talagang ipinakita sa atin ang pagiging masunurin. Kaya kung ang lahat ng tao ay masunurin talaga sa Diyos, kung ang lahat ng tao ay may takot sa Diyos, talagang kung tinanggap nila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi na kailangan ng batas, hindi na kailangan ng mga pulis, hindi na kailangan ng mga sandata. Kung ang lahat ng tao sa mundo ay talagang masunurin sa Diyos, na talagang sa mundo ay maghahari ang kapayapaan. Diba sa isang tahanan, minsan bakit nagkakagulo, bakit mayroong mga pagtatalo? Kasi nga walang pagsusunuran. So sa mga company, sa mga empleyado, bakit sila ay nagkakaroon ng pagtatalo? So nagkukulang hindi sila sumusunod sa mga rules and regulation. So ganun din po sa atin bilang tayo mga Kristiyano, ito ang nais ng Diyos sa atin, looking unto Jesus. So for us to be like Him. So ipinakita ng Panginoon Jesus sa atin na talaga siya po ay sumunod sa kalooban ng Ama. Ang sabi po ng Hebrews chapter 10, verse 7, tingnan niyo po yung pong Bible, then said I, lo, I've come in the volume of the book, it is written of me to do thy will, O God. So ang Panginoong Hesus ay dumating dito sa lupa, ipinakita sa atin na talagang kalooban ng Ama ang kanyang sinunod. Hindi ang kanyang sariling kagustuhan, hindi ang kagustuhan ng sinumang tao, kundi talagang kalooban ng Ama. Mga utos ng Ama ang kanyang sinusunod. Kaya I believe, kung lahat talaga ng tao sa mundong ito ay nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, isinasabuhay ang salita ng Diyos, magkakaroon po talaga ng kapayapaan, mawawala ng kaguluhan. So magiging maganda at maayos ang buhay, magiging masagana ang buhay. So yun po kung bakit talagang looking unto Jesus.
sa Kanya lamang tayo titingin. Kasi kapag tayo tumingin pa sa ating mga kapatiran, yun po yung isa sa dahilan bakit ang isang Kristiyano ay nawawala sa gawain. Bakit ang isang Kristiyano ay hindi nakakapagpatuloy? So nakatingin sa kapatiran, nakatingin sa mga nangyayari sa paligid, nakatingin sa kanilang mga problema sa buhay. So yun ang mga dahilan kung bakit hindi nila magawang sumunod. So malinaw naman sinasabi ng Bible, salita ng Diyos ang nagsasabi, hindi naman mabigat, hindi naman mahirap ang mga utos ng Diyos. Diba? For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. 1 John chapter 5, verse 3. So, ipinakita nga po ng Panginoon Jesus sa atin na kahit buhay niya ang magiging kapalit, siya po ay sumunod. Patunay na talagang hindi po mahirap, hindi mabigat ang mga utos or batas, kautusan ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. So mga kapatid, mga minamahal, looking unto Jesus for us to be like Him in the way of submission. And then tingnan nyo po ang verse 1 and then verse 2 na rin. Sabi dito, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Let us run with patience. So with patience, the race that is set before us, then sabi nga dito sa verse 2, endure the cross. So for us to be like Him in the way of suffering. Amen. Na talagang tayo po sa ating pong buhay ay may maraming bagay. Habang nandito tayo sa mundo ay maraming bagay tayong pagtitiisan. Ganun pa nga sinasabi po ng Bible na ito po ay mga light affliction lamang. Light affliction and then just for a moment. So saan pa natin yung makikita na talagang ito ay just for a moment. So tingnan po natin ang ating pong Bible sa 2 Corinthians, kung di po nagkakamali, chapter 4, verse 17. 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Kung hindi po ako nagkakamali. Ang sabi po ng verse 17, for our light affliction, which is but for a moment. So kaya dapat kung ano mga pagsubok o mga bagay na dapat natin pagtiisan, mga kahirapan, pagtiisan po natin yan. Ito po ay sinasabi ng Bible, light affliction, magaan, nakapighatian. At ito ay for a moment, pansamantala lamang. So pagdadaanan lang natin ito, hindi ito katulad ng pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus. Yung ating mga kahirapang pinagdadaanan na hindi natin pwedeng ikumpara sa hirap na pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus at maging sa mga alagad. Diba? Hindi natin pwedeng ikumpara yung ating hirap na pinagdadaanan ngayon doon sa pinagdaanan ng mga alagad. Na talagang ang mga alagad noon, sina Apostol Pablo, ay naranasan nilang batuhin at talagang nakulong. And then si Peter ay ipinako ng nakabaligtad hanggang sa mamatay. Si Pablo ay pinugutan ng ulo. So ang ating paghihirap sa mundong ito sa ating panahon, it is light affliction. Kaya mga kapatid, mga minamahal, looking unto Jesus. So minsan kasi kapag may problema ang isang tao, para bagang pasan na niya ang daigdig. So, ganun agad, masyadong nagsisentimiento at masyadong dinadamdam, dinadala, di ba? Na akala mo ba'y pinagbagsakan na ng tadhana? Ganun ang tao ngayon na talagang problema ng iba ay pinoproblema. So, yun ang problema ng tao ngayon eh. Hindi naman kayo problema, pinoproblema. So, ganun ang tao. So, it is like affliction and then but for a moment. Work it for us, sabi po dito sa verse 17 pa rin, which is but for a moment, work it for us a far more exceeding in eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So yun po, bakit sinasabi ng salita ng Diyos, looking unto Jesus for us to be like Him in the way of submission.
in the way of suffering. Asahan po natin, habang nandito pa sa mundo, maraming pagtitiisan. At magtiis, yun po ang nais ng Diyos, na talagang tayo po ay magtiis. So ibinigay po sa atin ito na talagang magtiis, ibig sabihin, mapagtatagumpayan. Kung patuloy tayong susunod sa Kanya, kung tayo ay walang ibang titingnan, kundi ang ating Panginoong Jesus. So, nasa sa atin ang Holy Spirit. Ang sabi nga po ng Galatians chapter 5 verse 22 and 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. So yan po, long-suffering talaga. Pero tandaan, kahit yan ay long-suffering, it is light affliction, but for a moment. So yun po ang sabi ng Bible. So for us to be like Him, not only in the way of submission, in the way of suffering, but also in the way of sacrifice. So hinihingi din talaga sa atin na tayo po ay mag-sacrifice alang-alang kay Kristo. Kung ang ibang tao ay sila talagang die hard, di ba? Yan ang tao ay talagang lalaban ng patayan eh. Pero tayo po, sabi ng Bible, for to me to live is Christ and to die is gain. Na mas ibigay natin at higit lamang talaga, mas karapat-dapat lamang na ibalik ang buhay na ito, ibigay ang buhay na ito sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus. So ang ibang tao ay talagang handa silang lumaban ng patayan, talagang alang-alang sa kanilang mga, alam niyo na yun, di ba? Idolatry. Oo, sa mga kanilang hinahangaan. So talagang grabe. So tayo po as a Christian ay talagang ilan na lamang natin ang buhay natin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang buhay natin para kay Kristo, sapagkat yan naman talaga, yan ang ating purpose, di ba? To serve God, to submit to God, tayo maglingkod, magpasakop, to give glory to God. So yung mga pagsali-sali sa mga rally, ito po ay hindi nakakapagbigay ng glory sa ating Diyos. And then our purpose is to please our God, not men. Ito yung ating purpose na talagang bigyan ng kapurihan ng Diyos, bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos, hindi ang tao. Kaya ang mas maganda natin gawin talaga ay ipag-pray lagi ang ating bansa, ipag-pray ang mga nanunungkulan sa bansang ito. So, yun po, na talagang, kasi yan ang isang pagkukulang natin. Di ba? Gusto natin ay mapayapang bansa, gusto natin maayos na panunungkulan, pero nagkukulang ang mga Kristiyano sa pag-pray sa mga nanunungkulan. So, yun po. Kaya, nandito ang salita ng Diyos, nagpapaalala na talagang lagi silang isama sa prayer. So, yun po, for us to be like Him, for us to be like Jesus, kung bakit talagang ipinag-utos looking unto Jesus. Pangalawa po, ipinag-utos sa atin looking unto Jesus for us to be loyal for Jesus. Upang tayo maging tapat sa ating Panginoong Hesus. Wala namang pong problema kung naging tapat talaga sa tao. Diba? Walang problema na talaga tayo po ay nakikitang tapat, hindi nagsisinungaling, pero higit sa lahat ay maging tapat tayo sa ating Diyos, kay Kristo na ating Panginoon, na ating tagapagligtas. So, for us to be loyal. So, tanungin natin ang ating sarili, nakakanino, nakikanino ang ating katapatan. Tayo ba ay tapat sa Diyos? Tayo ba ay tapat sa ating Panginoong Hesus? So, ang iba ay talagang tapat sa kanilang trabaho. So, wala pong problema maging tapat sa trabaho, pero una sa lahat ay maging tapat tayo sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Paano maging tapat? Simple lamang po, para maging tapat sa ating Panginoon, love Him. Mahalin natin ang Panginoon, ang ating Diyos. Sabi ng Bible sa Matthew 22 verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Paano po yung pagmamahal? If ye love me, keep my commandments. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos.
Ang pagmamahal sa Diyos ay hindi sa tila lamang, hindi sa salita lamang, kundi sa pagsunod sa kanyang mga utos. Sa John 14 verse 21, He that hath my commandments and keepeth them, he is that loveth me. Siya na mayroon ng aking mga utos at tinutupad ito, siya ang umiibig sa akin, sabi ng Panginoong Jesus. So maraming tao ay talagang hanggang sa gawa lamang, hanggang sa salita lamang, hanggang sa tila lang. So wala sa gawa. So sinasabing mahal ang Diyos pero hindi magawang pumunta ng bahay sa bahan. Sinasabing mahal ang Diyos pero hindi magawang makinig ng salita ng Diyos. Sinasabing mahal ang Diyos pero hindi magawang manalangin sa gabi. Sinasabing mahal ang Diyos pero hindi magawang magbigay alang sa gawain ng Diyos ni Kristo. So sinasabing mahal ang Diyos pero hindi magawang sumamba. So yun po, ang sabi po ng Bible sa John 14 verse 21. Nandiyan ba kayo? Tingnan niyo po yung Bible. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father. Ang may ibig sa akin ay iibigin ng Ama, and I will love him, at siya'y aking iibigin, and will manifest myself to him. Aking ipapahayag ang aking sarili sa kanya. Sabi nila, mahal nila ang Diyos, pero hindi magawang magbigay ng Bible tracts. Diba? Hindi magawang mamigay ng Bible tracts. Hindi magawang makapagbahagi ng salita ng Diyos. 23. Jesus answered and said unto him, If a man love me, kung mahal ako ng isang tao or ng tao, he will keep my words. Kanyang tutuparin ang aking salita, susundin ang aking salita. And my Father will love him, at ang aking Ama ay iibigin siya, and we will come unto him, kami ay isa sa kanya, and make our abode with him, kami ay mananahan sa kanya. And then verse 24, He that loveth me not, ang hindi umiibig sa akin. So malinaw sinabi po dito, ang hindi umiibig sa akin ay hindi tinutupad. Keepeth not my sayings, hindi talaga sinusunod. Kaya ang pag-ibig sa Diyos ay may papakita sa pamamagitan ng pagsunod. So sinasabing mahal ang Diyos pero ang kinakanta ay mga awiting makapundo. So di ba kapag ikaw ay nagmamahal sa isang babae, hinaharana mo, so aawitan mo siya. So ganun din sa Diyos. Kung talagang mahal natin ang Diyos, aawitan natin siya ng mga awiting para sa Kanya. Awiting maka-Diyos. So yun po mga kapatid, for us to be loyal for Jesus. So, looking unto Jesus, upang tayo po ay maging tapat sa Kanya, at para maging tapat sa Kanya, ipakita ang ating pagmamahal, patunayan na talagang siya ay ating mahal. Na kahit tayo pagod sa trabaho, ay talagang tayo i-attend pa rin ng prayer meeting. Kung tayo man ay puyat, kapag araw ng linggo, tayo patuloy na mananambahan. That is sacrifice. That is sacrifice para patunayan ang pag-ibig sa Diyos kay Kristo. And then, paano maging loyal? So, live for Jesus. Mamuhay tayo, mabuhay tayo para kay Kristo, hindi sa sino mang tao. Higit sa lahat ay dapat sa Diyos, sapagkat sa Diyos galing ang Panginoong Hesus ang nagbigay sa atin ng buhay. Siya ang may kontrol ng lahat. So, live for Jesus. Sa mag-asawa, di ba? Para talaga patunayan na mahal at para maging tapat. So, yung asawa ay sila nagsasama, iniwan ang kanilang mga magulang. Di ba? At sila nagsasama ng bumuhay para sa isa't isa. So, yun po ang sa mga mag-asawa. So tayo po bilang mga Kristiyano, para masabing tayo tapat, ay talagang tayo dapat mamuhay para kay Kristo, isabuhay ang kanyang salita, but be doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Maging tagatupad tayo ng salita ng Diyos, hindi tagapakinig lamang na dinadaya ang ating mga sarili. So kung tayong tagapakinig lamang, sarili natin ang ating niloloko. Sarili natin ang ating dinadaya. So be doers of the word. So live for Jesus
And then balikan po natin ang Hebrews chapter 12 verse 1. Paano tayo masasabing tapat kay Kristo? Sabi po dito sa verse 1, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. So, to be loyal for Jesus, lay aside the sin. Isang tabi natin, kalimutan natin, talikuran natin ang kasalanan. Mahirap na tayo po ay Kristiyano, sinasabi natin Kristiyano tayo, Baptist Christian, tapos makikitang tayo'y namumuhay sa kasalanan. So, no man can serve two master. Alam naman natin, ang kasalanan ay sa kaaway, sa dyablo. So, kung tayo ay gumagawa para kay Kristo at then meron tayong ginagawang kasalanan, so, naglilingkod sa dalawang Panginoon. So, lay aside the sin. Kaya, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So yun po, para masabing tayo po ay tapat kay Kristo. Lay aside, isang tabi natin, iwaksin natin, talikuran natin ang kasalanan. So yun po. And then, last, bakit sinasabi na talagang looking unto Jesus? So ano ba ang kahalagahan ng looking unto Jesus na tayo dapat nakatingin sa ating Panginoong Jesus? So sabi po dito, sa verse 1, tingnan niyo po verse 1, let us run with patience the race that is set before us. So, looking unto Jesus, kailangan natin nakatingin sa Panginoong Jesus for us not to be loser. For us not to be loser. Upang hindi tayo maging talunan. O sa madaling salita, upang mapagtagumpayan natin ang maraming bagay sa mundong ito. Napakarami ng dapat nating mapagtagumpayan sa mundong ito habang tayo nandito pa. Maraming Kristiyano naging loser. Maraming Kristiyano hindi nagtagumpay sa pagiging Kristiyano, sa pagiging mananampalataya. So, para tayo magtagumpay, talagang kailangan natin dito ay focus. So, mag-focus tayo. Naamin ko, ng mga nakaraang buwan, na out of focus ako. So, maraming masyadong gumugulo sa aking isipan, kaya talagang out of focus. So, yun po, para tayo po ay magtagumpay, kasi di ba mga tumatakbo, nakapokus sila sa goal at doon lang sila nakatingin sa unahan, hindi sila tumitingin sa kanilang kaliwa o sa kanan o sa likod, hindi sila nakatingin. Talagang sila tumatakbo, nakatingin lamang sa unahan. So, we need to focus. So, si Peter, bakit ba siya lumubog sa tubig? Diba? No, siya pinalakad ng Panginoong Jesus sa dagat. Nakalakad siya kasi una, nakatingin siya sa Panginoong Jesus. At lumubog siya, no, inalis niya kanyang paningin sa ating Panginoong Jesus. So, sabi pa nga ng Bible, nakita raw niya yung hangin eh. Pero ang hangin, hindi nakikita. Diba? Sabi doon ay he saw the boisterous wind. So yun yung sabi, ang hangin ba nakikita? So naging exaggerated ito si Peter. So nakita ni Peter din nung alon yun. Posible pa yun yung alon makita. So sa madaling salita, inalis po ni Peter ang kanyang paningin sa Panginoong Jesus at tumingin siya sa kanyang kanan, tumingin siya sa kanyang kaliwa. So nawala ang kanyang focus kung bakit siya po ay lumubog. So sa ating pong buhay, upang hindi tayo maging talunan, mapagtagumpayan ang maraming bagay sa mundong ito, we need focus. Pangalawa, we need to forbear suffering o talagang tiisin ang mga kahirapan dito. Sabi po dito sa verse 1 pa rin, sabi po, let us run with patience. So, kailangan natin ng pagtitiis, forbearance. So, para hindi tayo maging talunan sa ating buhay Kristiyano. So, ano ba yung mga dapat nating pagtiisan? Pamihang gabi? So, okay lang na ikaw ay mag-block blast. Okay lang na ikaw ay mag-Facebook. Pero huwag mong kalilimutan ang mag-pray
at mag-Bible. So kung ikaw man inaantok na, ikaw man ay pagod na, ay isipin natin, meron nga tayong oras sa pag-Facebook, bakit hindi natin magawang 5 minutes ay magbigay ng oras sa pagbabasa ng Bible. So kung sinasabi natin na maliit na yung aking Bible, malabo na ang aking mata, may paraan. Diba? So, kaya ito po, meron ako ngayong Bible na medyo malalaki ang letra para sa gabi ay makapagbasa pa rin, pero minsan doon po ako nagbabasa ng Bible sa cellphone. So, and then, hindi talaga tayo pwedeng mag-complain. So, nung isang gabi, nakauwi po ako dito ng 1:30. Sabi ko, Lord, hindi mo na ako magbabible. Sabi ko, tutulog na ako. Pero tendency pa rin po, kahit 1:30 na ako nakauwi nung Martes na madaling araw, nagbasa pa rin po ako ng Bible. Kasi kumbaga, sabi ko, dahilan ko, Lord, pagod na ako eh. So, hindi ko tayo pwedeng mag-complain. So, yan po yung mga pagtitiis na dapat nating tiisin. At kapag araw ng linggo, mga bagay na dapat natin tiisin nga, salamat nandito kayo kapag araw ng linggo, natitiis ninyo na hindi pumunta ng mall, hindi mamasyal, at maaaring may mga kaibigan kayo, kamag-anak kayo, na nag-i-invite sa inyo, na punta ka dito at meron kaming handa, birthday lamang ng iyong kumpare, birthday ng iyong kaibigan, pero nandito kayo kapag araw ng linggo, so tiniis nyo muna talaga na hindi sila makita. So yun po, for us not to be loser upang hindi tayo maging talunan, magtagumpay tayo dito sa mundong ito, ay kailangan natin ng pagtitiis. Yung mga atleta, yung mga runner na ito, marami silang pinagtiisan, gumigising sila ng madaling araw, talaga sila yung magsisimula ng tumakbo. So yun ang kanilang pagtitiis, na sila yung talaga nagda-diet, kasi mahirap tumakbo ang mataba. Diba? Talagang diet sila. Meron pa kayo nakitang runner na mataba? Yung sa taga-ame, nahuli na ng pulis. Ibang runner yun. Okay. Ibang runner na sinasabi nito. So, wala tayong nakitang tumakbo na mataba. Ano, Brother Edwin? May nanapanood ka na ba? So, wala. So, sila talaga yung nagtitiis, nagda-diet. So, yun po, na kahit gusto nilang kumain ng madaming, masarap ang ulam, mayroon pa mga dessert na mga leche flan, salad, di ba? So, tiniis nila yung mga matatamis na ito na huwag kainin. So, yan po, ganyan po ang ating pong buhay na marami talaga tayong pagtitiisan. Last, para tayo po magtagumpay. Sabi po ng verse 6 to 8, For whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if he without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. So last po, para tayo po'y magtagumpay, hindi tayo maging talunan. So sa takbuhan po, meron po diyang mga rules and regulations. So we need to follow the rules. So tayo, bilang tayo mayroong Diyos na ating Ama, we need to follow His rules para hindi tayo makaranas ng pagpapalo. So yun po, upang tayo po'y magtagumpay, always obey, submit, and then follow the rules of God. The standard of God. Tayo ang mag-a-adjust, hindi ang Diyos ang mag-a-adjust sa atin. Kung ano yung standard ng Diyos, kung ano ang utos ng Diyos, huwag nating ibababa. Huwag nating sasabihin, pwede na yan. Di ba? Pwede naman na talagang lumibat kapag araw ng linggo. Ang utos sa atin, not forsaking the assembling of ourselves together. Ay ako naman yung nagbabasa ng Bible, ako naman yung nagpe-pray, kahit hindi na ako umatin ng pagsamba, kahit hindi na ako umatin ng linggo. So they making another, di ba? Another scriptures or they making another statement or another commandment. So walang utos na ganon. Na kung ikaw ay nagbabasa na ng Bible,
kung kayo nagpe-pray na sa bahay, ay okay na hindi manambahan kapag araw ng linggo. So wala pong ganong salita, utos sa Bible. So we need to follow the rules, we need to follow the Lord our God. So yun po, para tayo po'y magtagumpay sa ating buhay, huwag tayo makaranas ng pagkabigo. So sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, napakaganda po makaranas paminsan-minsan ng pagpapalo. Diba? So kaya talagang dito sa Bible ay sinasabi dito, huwag natin wawalaing bahala or yung talagang hindi natin papansinin yung pagpapalo. So napakaganda makaranas ng pagpapalo sapagkat sabi po dito sa verse 9, tingnan niyo po verse 9 sa pagtatapos. Furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. So yung ating ama or tatay sa laman, sila ay namamalo sa atin at tayo ay gumagalang sa kanila, ginagalang natin sila. Shall we not much rather be in subjections unto the Father of spirits and live? Hindi bagat masigit tayo dapat sumunod sa ating Ama na nasa langit na nagbigay sa atin ng buhay, di ba? So hindi natin siya dapat sundin, kaya nga mga alagad, sabi ng mga alagad, we ought to obey God rather than men. So to obey is better than sacrifice. So napakahalaga ng pagsunod sa Diyos. For they, sabi ng verse 10, for they verily for a few days chasten us after their own pleasure, but He for our profit. So kung tayo po ay nakaranas ng pagpapalo, sinasabi po dito, ito po ay para sa ating, anong Tagalog ng profit? Kapakinabangan. So tayo ang makikinabang. So yun po yun. That we might be partakers of His holiness. So yun nga, kaya nga tayo pinalo, ibig sabihin may kasalanan, hindi na tayo namumuhay na may kabanalan. So pinapalo tayo upang tayo maging kabahagi sa kanyang kabanalan, kasi yun talaga nais ng Diyos sa atin na maging holy, na talagang mamuhay na may kabanalan. So ganun po pagiging holy, hindi po pagiging perfect. Okay, verse 11 last. Now, no chastening for the present seeming to be joyous. Kapag dumanas tayo ng pagpapalo, talagang hindi po maganda, hindi masaya. Pero magpasalamat kung tayo po ay dumaranas ng pagpapalo. Kasi wala namang pagpapalo talagang nakangiti. Mayroon bang pinalo, nakangiti pa rin. Di ba? Ang mga pinapalo, nakikita natin, di talagang umiiyak, lupagi na sa lupa. Di ba? Lupagi. Okay? So yun po, talagang hindi po yan talagang nakakatuwa. Pero ganun pa man, salamat kung tayo pinakaranas ng pagpapalo galing sa ating Panginoon. But grievous, nevertheless, tignan niyo po, nevertheless, afterward, it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. So, pagkatapos ng pagpapalo at talagang sinunod natin ang salita ng Diyos, so sinasabi po dito, magkakaroon ng bungang kapayapaan, peaceable fruit of righteousness, na talagang, kasi minsan ang tao, kung hindi talaga papaluin, hindi talaga titino. Diba? Ganun ang tao. Yung anak, kung hindi talaga minsan makakaranas ng pagpapalo, ay ayaw tumino, na talaga nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. So, yun po na ipagpasalamat natin kung tayo po ay dumanas ng pagpapalo at talagang alam nating mali, na-realize nating mali ang ating ginawa, kaya tayo pinalo. So, talikuran ang maling bagay, talikuran ang kasalanan. So, ako po ay nakaranas ng pagpapalo at talagang nakita ko ang aking sarili dati na sobrang dami ng aking kasalanan. Talagang inom dito, nagwawaldas ng pera sa alak, nagwawaldas ng pera sa mga sigarilyo. Talagang doon nakalaan ng pera, then nagsusugal pa.
nasamahan pa minsan na hindi naman talaga minsan at talagang medyo tumagal din naman na nakagamit ng droga. So nakaranas ako na ako ay paluin ng Panginoon. Kaya talagang ang aking team song dati sa Panginoon, "Take me out of the dark, my Lord." Singo. Okay, so yun po ang aking naawit sa Panginoon. Kasi talagang, alam mo, sa ating buhay, dumanas naman tayo ng talagang inosente tayo eh. So sabi ko, nung ako'y grade 6, sinasabi ko doon sa teacher o sa mga kaklase, sa aking sarili, sinasabi ko, hindi ako mag-iinom, hindi ako maninigarilyo, diba? Hindi mambababae. Pero sabi ko, nung dumanas na ako, bakit ito dumanas sa akin ngayon? Bakit ko ito nararanasan ngayon? So, binalikan ko yung mga panahon na ako ay inosente. Kaya na-realize ko, talagang, Lord, alisin mo na ako dito. Patawad. Yon. Talagang nakita ko ang aking sarili na sobrang makasalanan. So, to God be the glory, tayo po ay tumayo. Salamat sa Panginoon sa kanyang pagpapalo. Kaya mga kabataan, mga anak, o kayo man ay nakaranas ng pagpapalo ng inyong magulang, ito'y ipagpasalamat nyo po. At kung kayo man ay napagsasabihan sa mga maling ginagawa, ay magpasalamat sa magulang. Tayo po ay umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sapagkat hindi mo po talaga hinahayaan ng iyong mga anak ay magpatuloy sa kasalanan. Salamat sa inyong pong banal na salita na kami ay tinuturuan na maging katulad ng aming pong Panginoong Hesus na si Kristo ang dapat naming tularan at gayanin namin ang kanyang pong mga iniwang halimbawa sa amin. Na siya po ay naging masunurin sa inyo na kahit dumanas sa matinding kahirapan, ay pinakita niya sa amin ang pagsunod at sa kahirapang ito ay talagang siya po ay hindi nagkasala. Kaya hindi po pwedeng gawing lisensya or hindi namin pwedeng i-justify ang aming sarili na kaya kami nakagawa ng kasalanan ay dahil sa mga kahirapan sa mundong ito. So ang mga kahirapan sa mundong ito ay hindi ito license upang ang isang tao, ang isang Kristiyano ay gumawa ng masama. Salamat po na ipinakita din po sa amin ng Panginoong Hesus ang mga pagtitiis. Kaya kung meron na po kami mga dapat pagtiisan, nawa bigyan mo po kami ng lakas, knowledge at wisdom upang ito po ay aming po mapagtagumpayan at mapagtiisan. Salamat po aming Diyos sa mga katagumpayan na inyo po ibinigay sa amin, sa knowledge at wisdom. At dalangin ko po sa gabi ito, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Kayo po ang siyang patuloy na magbalik sa kanila ng pagpapala, pagpalain ang kanilang buhay, dinggin ang kanilang mga panalangin, ng kanilang mga mahal sa buhay, makakasama po dito kapag araw ng linggo, makakasama sa paglilingkod, sa pagsamba po sa iyo, sa espiritu at katotohanan. Napahalagahan po nila. Huwag na po nilang hintayin pa na sila po ay mapalo. Salamat po. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen.